pagkatalo ng administrasyon, bagong direksyon sa gitna ng politikang umuusok. Sa mainit na panahon ng politika, tila isang lindol ang yumanig sa kasalukuyang administrasyon matapos ang midterm elections. Sa halip na maipanalo ang karamihan sa mga pwesto sa Senado at Kongreso, maraming kandidato ng partido ng administrasyon ang nabigo. Ang resulta, isang malakas na mensahe mula sa mga botante. May kailangang baguhin. Habang dumarating ang mga resulta mula sa iba't ibang rehiyon, kapansin-pansin ang pagbaba ng suporta sa mga kandidatong itinuturing na malalapit sa Malacanang. Ang mga dating matatag na baluarte ay nagbago ng kulay at ilang independent candidates ang umangat, dala ng panawagan para sa bagong simula. Sa mga unang araw matapos ang halalan, nagtipon ang gabinete sa isang emergency meeting sa palasyo. Tahimik, mabigat ang hangin. Tinalakay ng Pangulo at ng kaniyang mga tagapayo kung paano haharapin ang malinaw na mensahe ng taumbayan, isang panawagan para sa pananagutan, reforma, at higit na transparency sa pamahalaan. Ayon sa ilang tagamasid, hindi lamang ito simpleng pagkatalo ng mga kandidato, kundi isang wake-up call para sa buong administrasyon. Ang mga isyu ng korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin, at kontrobersya sa paggamit ng pondo ng bayan ay umalingaw-ngaw sa mga kampanya at naging matinding sandata ng oposisyon. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon ng mga spekulasyon hinggil sa pag-recalibrate ng gabinete. Ilang opisyal na sinasabing malapit sa mga natalong politiko ay pinag-iisipang palitan. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagbabago sa mga prioridad ng pamahalaan mula sa mga malalaking infrastructure projects tungo sa mga programang direktang makatutulong sa mga ordinaryong mamamayan. Ngunit hindi lahat ay nakikita itong pagkabigo. Para sa ilang political analysts, ito'y isang pagkakataon. Ang pagkatalo ay maaaring magsilbing reset button para sa administrasyon, isang pagkakataon upang muling itayo ang tiwala ng publiko at muling ayusin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at sektor na nawalan ng kumpiyansa. Samantala, ang mga taga-suporta ng oposisyon ay nagsasaya. Para sa kanila, ito ang simula ng bagong yugto ng politika, kung saan mas magiging balanse ang kapangyarihan at mas mahihirapan ang administrasyon na ipasa ang mga panukalang hindi sinasang-ayunan ng taumbayan. Habang bumababa ang araw sa araw ng proklamasyon, malinaw ang larawan ng bagong eksena sa politika. Isang administrasyong kailangang magbago ng direksyon at isang mamamayang mas mapanuri at mas handang maningil. At sa mga darating na buwan, lahat ay mag-aabang. Babangon ba muli ang administrasyon na may bagong estratehiya o tuluyan bang lalakas ang puwersa ng oposisyon? Ang midterm elections ay tapos na, ngunit ang tunay na laban, ang laban para sa tiwala ng sambayanan, ay ngayon palang nagsisimula.